Hi, magandang araw po sa lahat. And by the way, this is Ryan. I am a returned missionary of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And regarding po sa experience ko po bilang member po ng simbahan, ako po ay naka-experience din regarding po sa mga milagro sa pagiging member ko sa simbahan po ito. At saka nasaksihan ko rin po yung mga himala na dati na akala ko ay walang himala. No? Ngunit dito sa simbahan pong ito is lumago po yung aking pananampalataya. Dati is naniniwala po ako sa agimat or something na sinasabi po nila. Ngayon ay sobra pa sa agimat yung saksihan ko, mismo yung kapangyarihan ng Diyos na bumaba dito sa lupa. At ngayon is marami na pong i-bless ng mga tao. Almost dati nagsimula yung membership ng Mormon po na sinasabi po nila, ngayon po ay tinatawag po na the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is 6 pa lang po. Ngayon is more than 13 million na po yung members. Ang tanong is bakit po nagkaganon? So, may mga po guys, may mga bagay na kuminsan yung mga tao is hindi nakikita, especially yung mga milagro na nangyayari po sa buhay natin. At the good news is, yung mga milagro po na ito guys, is makakatulong po upang sa ganun mas makabalik po tayo sa ating Ama na nasa langit na gumawa po sa atin, gumawa po ng mundo, gumabay po sa mga propeta po natin from the time of Adam until sa ngayon po ay nagkaroon po tayo ng buhay na propeta, no? So, gusto ko pong i-share po sa inyo, especially for those who are newly member of the church. Subaybayan niyo po yung aking vlog. Mag-subscribe po kayo upang sa ganun na instead na maniwala po kayo sa mga sabi-sabi lang ng mga tao po sa labas ng simbahan, at least may basihan po tayo regarding po sa ating paniniwala. At isi-share ko rin po regarding po sa mga totoong milagro na nangyayari po sa simbahan po ito. At lalong-lalo na din, no, na kung paano po makakatulong, paano po ako makakatulong po sa inyo, lalo-lalo sa paghahanda sa pagdating po ni Jesucristo po dito sa lupa, yung second coming po niya. Ano-ano po ba yung mga dapat natin alamin na paghandaan, at paano po natin mapalakas yung ating pananampalataya kung tayo po ay bagong member pa lang ng simbahan. So, alam ko po guys na marami po kayong matututunan regarding po sa Book of Mormon at kung paano po natin ma-pattern yung ating pamumuhay sa mabuting paraan sa pagsubaybay at pagsasamuhay sa mga prinsipyo o kaalaman galing po sa libro ni Mormon. So, dito rin po natin malalaman na yung libro ni Mormon ay hindi po siya gawa-gawa lang, at may mga basihan po siya na makakatulong po upang sa ganun mapukaw po yung ating katawang lupa sa mga bagay na kaalaman ng Diyos na hindi po kaalaman ng tao. So, lalo na tayo po ay hindi rin nag-criticize sa mga other religion. So, naniniwala po tayo na lahat-lahat po tayo ay mayroon po tinatawag na kalayaang pumili. So, yun po yung na-learn ko rin na yung nangyari po sa langit, hindi po tayo pinuwersa. So, ganun din, kung paano po tayo makabalik po doon, ay hindi rin po tayo pupursahin ng Diyos. Bagkus magdalaan siya ng paraan, at kung sino po yung sino po yung mag-grab ng opportunity o paraan po na yun, is makakabalik po sa ating Ama sa langit. At hindi po tayo mawawala, ni yung ating espiritu, no, hindi po mawawala. Okay, so alam ko po guys na ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ito po yung pinakatotoong simbahan po dito sa balat ng lupa guys. So, siya lang po talaga yung totoong simbahan na mayroong propeta. Almost decade to decade, marami rin po mga religion na nagsasabi yung ating propeta ay bulaang propeta. Pero nung huli, nawala po sila. So, ang kagandahan po ito is ngayon po is mismo mas mauunawaan po ng tao ngayon kasi yung propeta mismo yung mangungusap po sa atin, buhay po siya. So meron po tayong buhay na propeta na yung gumagabay, katulad po sa sinabi sa Amos 3:7 na the Lord will do nothing but He revealed His secret to His servant the prophet. So wala ibang gagawin yung Diyos
kundi magpapahayag po siya ng mga kaalaman hinggil po sa panahon po natin at ganoon din po is maghahanda po siya ng paraan upang tayo po ay makabalik po sa kanya, lalo-lalo na po sa malaking pagsubok po dito